Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Unahin nating pag-usapan mga Kadabarkads ang bagong sponsors na dumagdag po sa programang Eat Bulaga. Walang iba kundi po ang Bioderm, Solmux Advance, and also yung Orosax mga Kadabarkad. So parami na po ng parami talaga yung mga sponsors na nagtitiwala po sa programang Itbulaga. So wala pang ang bare months pero siksik, liglig at nag-uumapaw ang mga sponsors ng naturang programa. Isang patunay lamang ito na talaga namang marami po talagang mga televiewers ang nanonood tuwing tanghalian dito po sa Itbulaga. Kaya congratulations! Samantalang pag-usapan naman natin itong naging announcement po ni Stephen JC kahapon na kung saan makakasama niya po dito sa concert sa Pampanga ang ilan sa mga clones po ng programang Itbulaga. Sabi niya nga dito, here we go, honored to receive such an amazing request to bring our first lineup, Dominador Albiola Jr., clone of Michael Bolton, Alan Lance Aguirre Orbistondo aka Rex Smith, Jerome Ivardome as Elvis Presley, and yours truly as Freddie Mercury to Pampanga on June 12 po yan. Kabalen, please contact Beth DJ for reservations. So, ayan po yung mga kasama niya, mga Kadabarkads. Dito po yan located yung concert nila. 76 LA Frook 6, Mining Road, Capaya Angeles City, Pampanga. So, ang ticket, 800 pesos po. Gates open 6 p.m. Samantalang pag-usapan naman natin, mga Kadabarkads, itong naging birthday celebration ni Yunyul Kim kasama po ang kanyang mga fans club. Tunay nga pong napakaganda ng naging setup po ng birthday celebration ni Yunyul Kim, mga Kadabarkads. Ayan, ipeplex ko na lamang po sa mga screen po ninyo. And syempre, ang dami rin niyang natanggap na regalo mula po sa kanyang mga supporters. Kaya naman lubos pang pasasalamat ni Yunyul Kim, mga Kadabarkads, sa kanyang mga taga-suporta. Sabi niya nga dito, another good memory recorded. Salamat po sa inyong lahat. And also nakasama niya din po, mga Kadabarkads, yung ilan sa mga nakasama niya po sa patimpalak dito sa programang Itbulaga, like Shotaro at iba pang mga Porinoy. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol kay Boss Joey De Leon, mga Kadabarkads. Kamusta na nga kaya? Ano na ang lagay ni Boss Joey De Leon? Ilang araw na po kasi natin or ilang linggo na natin siyang hindi nakakasama sa programang Itbulaga at malamang sa alamang wala pa rin po siya ngayong araw ng Martes sa episode po na to, mga Kadabarkads. Maybe bukas po makita natin siya sa live episode po ng programang Itbulaga kasi yung kahapon at yung ngayong araw pre-recorded na po yun kaya wala po si Boss Joey De Leon. Kaya ipag-pray natin na bukas makita at makasama na natin siya kasi parang hindi kompleto pag walang Boss Joey De Leon sa studio po ng Itbulaga. Sana'y maayos lamang po yung kanyang kalagayan, mga Kadabarkads, diba? And kung hindi naman maayos yung kalagayan ni Boss Joey De Leon, edi sana nalaman na po natin sa kanyang mga anak, diba? Kaso tahimik po sila, mga Kadabarkads. Ibig sabihin, nagpapalakas lang or nagpapahinga lang si Boss Joey De Leon kaya wala po siya sa Itbulaga. So, namimiss ka na po namin, Boss Joey De Leon, and sana po ay makabalik ka na sa programang Itbulaga. Hiling at dalangin namin na okay lamang po ang inyong kalagayan. Samantalang talakay naman natin ang tungkol dito sa isang Dabarkads na tuluyan na pong nakita sa GMA Network. Yes po, mga Kadabarkads, napanood na po natin si Queen Amber Torres sa malaking network. Walang iba kundi po dito sa GMA. Ito po yung ilan sa mga kuha ni Queen Amber Torres at binahagi niya po yan sa kanyang Facebook account. Sabi niya nga dito, face yan, lahat po nakapanood na po. So hindi naman natin makikita regular si Queen Amber Torres dito po sa Firewall na bagong series, action series ng GMA Network na kung saan kasama nga dito si Kylie, Miguel Tan Felix,
Kailin Alcantara and Buboy Villar with Dominic Ochoa and marami pa pong iba mga Kadaber Cats, no? So parang extra lang naman dito si Queen Amber Torres, parang may ginampanan lang siyang bata version, 'di ba? Tapos sa huli, mapapalitan yung bata version niya ng mas matanda na character, 'di ba? Ganyan naman po lagi sa una po or sa simula ng mga series or ng mga pelikula katulad po nito. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin ang tungkol dito sa inilabas po na statement ni Ma'am Grace Locsin sa mga noontime show, kabilang po ang Itbulaga syempre. Ayon nga dito, noontime show in the Philippines like It's Showtime and Itbulaga should have a deeper sense of social responsibility daw than just make the Filipino people cry and laugh. Years of being in the show business, years of earning billions of pesos, millions of reach and hours of watch time, but where are they leading the country? What are the actual and long-term contributions to the people and nation building? Philippine noontime show like It's Showtime and Itbulaga have become cultural institutions watched by millions of Filipino every day. With that influence comes a deeper social responsibility. These shows generate millions in advertising, sponsorship, endorsements, and revenues for network brands and celebrity hosts. But beyond entertainment, perhaps it's time to ask how much sustained impact is being given back to the Filipino people. Most are still poor after following them and fighting for them. It's maybe time to challenge these shows to do better than just make the Filipino cry and laugh. Helping contestant occasionally is good, charity segments are good, but in a country struggling with poverty, hunger, and education crisis, mental health problems, and environmental instruction, should major variety show also be expected to develop long-term social responsibility programs? Imagine if every top noontime show committed to regular feeding program daw, scholarship for student, cancer and medical assistant fund, tree planting and environmental program, livelihood support for struggling families, disaster resilience project, not as a network but as a noontime show since they have benefited a lot from Filipino. Entertainment daw is powerful, media shape culture, and with massive influence and wealth should also come deeper accountability and nation building. Filipinos don't judge need laughter. They also need institutions that genuinely help uplift lives beyond ratings and viral moments. So, calling Movie and Television Review and Classification Board daw, congressmen and senators, I pray we can integrate this into our law and policy creation. So, tinag po dito ang House of Representative and ang MTRCB. So, lilinawin ko lamang po mga kadaber kads ha. Ang Itbulaga po, napakarami yung ambag. Baka hindi niya po alam mga kadaber kads. So, meron pong scholarship program, ang programang Itbulaga. And also, meron din silang mga project na kung saan nangungulikta sila ng mga school supplies para maipamahagi yan sa mga estudyante. And also, nitong nakaraan, di ba, meron silang mga negosyo na ibinibigay po mga kadaber card sa mga sumusulat po sa kanila. Yung mga deserving, pinipili po nila yon. Kung tutuusin, hindi po dapat isama sa call out na to ang Itbulaga kasi nakikita naman natin mga kadaber cards, di ba, kung gaano po kaganda ang programang Itbulaga. Hindi lamang sila nagbibigay ng kasiyahan or nagbibigay ng tuwa sa mga manonood. Nagbibigay din po sila ng pag-asa mga kadaber cards, di ba? Alam po ng marami yan. And also mga kadaber cards, hindi lang po basta noontime show ang Itbulaga. Diba? Nakakapagbigay din sila ng pag-asa sa marami, nagiging inspirasyon at marami din po ang natututunan ng mga televiewers sa programang ito sa pamamagitan po ng mga segment nila. Kaya kudos sa programang Itbulaga kasi dito sa post na to, mas naintindihan natin na ang Itbulaga mga kadaber cards, mas marami po ang nagagawa, 'di ba? Kaya ito yung programang karapat-dapat pong suportahan at ipagmalaki. So kayo ba, anong masasabi ninyo dito mga kadaber cards? Please comment down below.